Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niyo sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng tinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong ng may mga ilawang nagdiringas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ulitin po nating lahat. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Tugon. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Tugon. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masasama ay mapapahamak. Tugon. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo na po ang lahat. Ang Panginooy darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro.
Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ikadalawang linggo sa panahon ng pagdating o Adbyento. Mamayang gabi o bukas, magsisimula na ang ating pagnonobena sa kabanalan o pakikilakbay natin kasama si Maria bilang paghahanda sa pagsalubong natin at pagdiriwang ng unang pagdating ni Jesus, ang kanyang kapanganakan. Kung kaya't, nawa po sa mensahe na ating narinig sa mga pagbasa ngayon, mas makita natin ng lubusan kung paano kumikilos ang Diyos. Magkaiba kasi yung kung ano ang gusto natin siyang kumilos sa buhay natin. Kumpara doon sa ganito ang pagkilos ng Diyos sa atin. Ang tao, ang gusto niya o ang gusto natin ay walang hirap. Ang gusto natin instant. Ang gusto natin kapag nagdasal tayo, nandiyan dyan agad. Instant. Pero ang Diyos, tuturuan niya tayo kung paano tayo umunlad. Kung paano tayo guminhawa, kung paano tayo maging masaya. Tuturuan. Hindi niya mamagikin. Pwede niyang gawin. Pero hindi niya ito gagawin sa isang madali ang proseso. Kasi kailangan nating may matutunan sa mga karanasan natin. Yan yung ipinahayag. No? Sabi nga sa unang pagbasa, ako ang Panginoong inyong Diyos, tuturuan kita paano umunlad. At ang mga matututo, makikinig sa kanyang mga utos, ang sabi dito, ang pagpapala na darating ay katulad ng ilog, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang agos, tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya para sa taong natuto sa pinag-uutos o natuto ayon sa paraan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ang sabi, medyo magulo ang tao. No? Kasi yung pamamaraan ni Juan Bautista, para sa kanila, kabaliwan yon. Kasi hindi kumakain, hindi nakikisalo, medyo para bang loner. No? Yung damit niya ay damit ng balat ng hayop, walang kagarbo-garbo, walang kasosyal-sosyal. Hindi pa rin nila tinanggap o pinakinggan si Juan Bautista sa kanyang ipinangangaral para sa kaligtasan ng tao. Nung dumating naman si Jesus, ang sabi niya sa Ebanghelyo, sinabi niya naman dahil nakikihalubilo, dahil kumakain kasama mga publikano, kaya hindi pa rin siya pinakinggan. So, ano nga ba talaga ang panahon natin ngayon? Sabi ni Jesus, no? Saan ko ba kayo maikukumpara? Parang higit pa kayo sa bata. Mas okay kasi kung bata eh. Pero mas mahirap kasing kausap yung isip bata. Yung matanda na, nag-iisip bata. Yung matanda na, pero yung spoiled. Paano ba nagiging ang pagkilos ng isang spoiled? Yan. Lalaki ang bata na spoiled,
kapag hindi mo tinuruan kung paano mabuhay. Yung bang ayaw natin na mapagod sila, ayaw natin silang masugatan, ayaw natin silang masaktan. Kaya lahat ginagawa mo para sa Kanya, para sa kanila. Andyan na, ready na. Kung dati, bakit kayo umunlad? Pinagpaguran ninyo. Pinagsikapan ninyo makapagpundar, makapag-invest. Pero ngayon, eto na ang mana, andyan na ang pera, ready na lahat. So, hihingi na lang, dudukot na lang sila ng walang kahirap-hirap. Kaya kapag may naranasan na konting sakit, konting paghihirap, Lord, pambihira ka naman. Pinahihirapan mo ko. Sisi natin sa Diyos. Minsan iisipin niyo, bakit yung mga henerasyon ninyo, yung mga nagbanat ng buto, at wala kayong sakit. Pero yung mga medyo magagaan ng buhay, ang daming sakit. No? Kasi hindi nga nabanat ang buto, ang balat, o kung ano man na nakakatulong. Di ba? Yung karunungan ng Diyos na bakit kailangan mo magtrabaho? Una-una, para may makain ka. Para mabuhay ka. Hindi ka dapat masanay na sasandal ka at aasa ka sa iba. Mahirap po. Alam niyo, turuan niyo ang inyong anak, ha? Turuan niyo habang lumalaki sila, paano mag-ipon, paano magpahalaga ng mga pinaghirapan. Hindi laging pag humingi, bigay agad. Kailangan din nilang matutunan paano ito paghihirapan. Hindi sa hindi mo mahal, kundi kailangan mo ding isipin paano pag wala ka. Paano pag wala ka na? Paano sila mabubuhay? Magsaing, hindi alam. Magluto, hindi alam. Kasi marami namang bilihan dito sa labas. Bili na lang tayo. Maghugas ng plato, hindi alam. Paano mabubuhay yan? Tapos papasok sa buhay pag-aasawa, pagpapamilya, hindi na train. Hindi natin train. Lalo tigit, pagdating sa salita ng Diyos, hindi natin train. Kaya kapag pinasabihan mo ng salita ng Diyos, inosente, walang alam. Hindi nagiging matatag o matibay ang isang taong hindi natuto sa aral at utos ng Diyos. Maging sa inyo po, no, mga magulang, sa mga nakakatanda, maging ang pagpapalaki ng inyong anak, maging ang pakikipag-ugnayan sa inyong asawa, sa inyong pamilya, may turo at aral ang Diyos na kailangan nating sundin o sundan. Kung hindi, wala talaga. Dadami ang broken families, dadami ang hiwa-hiwalay, kanya-kanyang buhay. So, saan natin ihahambing ang henerasyon natin ngayon? Anong klaseng henerasyon tayo mayroon? Amen? May pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ng tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo.
Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang maghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabing ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod na po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Paalala po, mamayang gabi ang simula ng anticipated simbang gabi, 6 p.m. sa Barangay 275. Doon po yan sa may ilalim ng tulay ng Delpan. Makapunta po kayo, doon po magsimba ng anticipated. At bukas, December 16, ay 4:30 ang simula ng misa natin. Pero bago po ang misa, ay meron po muna tayong napakinggan na awitin bilang pambungad ng pagbubukas ng Misa de Gallo o Simbang Gabi. At wala na rin po munang 6 a.m. na misa sa mga susunod na araw. Dahil meron tayong 4:30 ng umaga. Bukas naman ng gabi, 6 p.m. Saturday, wala po tayong anticipated Sunday Mass dito sa simbahan natin. Dahil meron tayong simbang gabi sa barangay. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Deus